Eto na po ang bago. Hindi tinanggap ng tatlong komite ng Kongreso. Committee on Public Order and Security and Safety, Committee on Public Information Technology. Yung rason, dahilan ng hindi pag-attend ng mga vloggers na umaatake sa gobyerno, sa mga congressman, sa speaker at kung kani-kaninong individual. Hindi po tinanggap ang kanilang mga rason kung bakit sila hindi dapat i-show cause order. Ngayon po, nagkaroon ng mga motion na pananagutin na. Show cause order na. Dahil hindi tinanggap ang reason na yung karapatan sa pamamahayag. Alam nyo kasi yung freedom of expression, hindi po yan absolute. Yan po meron kayong may limitasyon, may pananagutan pag sumobra. Okay, pakinggan po ninyo itong ilang sinasabi, tinatalakay ng mga kongresista tungkol sa hindi nila pagtanggap sa rason o dahilan nitong mga vloggers na hindi dumating sa public hearing. The resource person who was invited but did not offer any excuse. Yan, From the resource person who was invited but came up with a letter excuse. So why should we treat them the same? According to our protocols, as we have done in the previous committee hearings, those invited persons who did not offer any excuse, the next order is for them, for the committee to issue a show cause order to explain why. And for those people who offered an excuse for their absence, it's up for the committee to determine whether the excuse is acceptable or not. Thank you, Mr. Chair. Okay, I think we have so many excuse letters that were given to us by the COMSEC. Mr. Chair, and particularly, yes, the excuse order, the excuse letter of this Miss Elizabeth Joey Cruz. She said, I know that the time of the committee is precious and I am coming from deep concern. Hanggang po ninyo yung mga reasong hindi ho tinanggap, hindi katanggap-tanggap. Mr. Chair, this is contemptible. This is not respecting this committee. How dare she would say the prudent utilization of public resources? I therefore make a motion, Mr. Chair, that we issue a show cause order on this Elizabeth Joey Cruz. Yeah. I move therefore, Mr. Chair. so there's a motion to issue a show cause order to that resource person. What's the name? Somon. Cruz, and there was a second motion. Any objection? Hearing that, the said motion is now approved. Yun po yung merong excuse letter. And there's still a lot. Like, for example, yung kay Sean Wayne, kay Maui Spencer, kay Ethel Garcia. But you have to read the content of their excuse letter. Like, for example, one of this, you want to move on this, or you want to discuss this on a later part of the discussion? Ayaw yan, tinalakay na po. Or you want to have an omnibus motion with all of this, But there are excuse letters which are valid. Like, for example, this personality, nasa Singapore siya. Nasa abroad, okay lang. So, katulad ito, out of the country, si Maui Spencer, not being there in her country yet. Nasa Singapore siya for vacation. So, I think, excuse yung kanyang, yung Attorney Aviles, sige. After having discussion with my lawyer, isa-isa na natin ito kung gusto nyo. Okay, after having discussion with my lawyers, I regret to inform you that I won't be attending the hearing today because the objective of the hearing is an attempt to curtail the people's right to expression. Wow, mali yan, mali. So, kay Juna Bines. Naku, ito yung nagpakalat ng fake news. I found it not valid and I moved to issue a show cause order that Juna Bines. So, there's a issue a show cause order to this resource person. Any second motion? Second, there's a second motion. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Okay, Mr. Chair, if I may. Yung congressman na nag-privilege speech, si Robert Barbers. Doon sa mga nanonood, ito pong hearing na ito ay hindi para kitilin o isuppress yung freedom of
of speech nila. Wala ho kaming ganong layunin. Ang layunin po natin dito ay gawa ng pulisiya. Congressman Barber, so ito yung sponsor ng resolution eh. Dapat po meron tayong disiplina, meron tayong code of conduct, meron tayong ethics sa paggamit nitong social media. Hindi yung pagbukas mo ng social media, magmumura ka. Meron dyan, nagso-social media, nagbablog. Walang ginawa araw-araw kundi manawagan ng kaguluhan sa ating bansa. Nananawagan ng people power, nananawagan ng kudeta. Yung ba ay tama, Mr. Chair? Ang punto lang natin dito is magkaroon tayo ng ganitong ng regulasyon o regulatory policy para kagaya po ng mga broadcasters. Meron po silang TV. So ayan, malinaw po. Hindi po sinang-ayunan, hindi na kumbinsi ng mga vloggers identify sa kampo ng mga Duterte na matinding bumabatikos sa gobyerno ni Pangulong Marcos, sa mga kongresista at sino-sino bang mga politiko. Hindi tinanggap ang kanilang mga dahilan. Hindi valid. Kaya lahat ng may mga invitation at hindi dumating ay merong show cause order na. Ano ang show cause order? Pinagpapaliwanag kayo kung bakit hindi kayo dumating. Hindi tinanggap ang inyong mga dahilan ng hindi pagdating sa unang hearing. Pag hindi pa nyo naipaliwanag kung bakit kayo ay hindi pa nyo naipaliwanag kung bakit hindi kayo dumating o ayaw nyo umattend ng hearing, sa susunod niyan, warrant of arrest na. Yan po yung proseso under the rules ng Kongreso. Kaya yung mga nagtatapang-tapangan yan, nagmumura, at kung ano mga sinasabi na mga vloggers na akala mo 2 buhay, akala mo 3 buhay, akala nyo kung sino kayo, mananagot na kayo ngayon. Pero dahil sa inyong pagtatago, paggawa ng kung anong dahilan, pati nga si former Secretary Angeles, Atty. Angeles, ayan din, sinusupena na rin po. Lahat sila. Lahat ng inibitahan, 40 yung invited, karamihan hindi dumating. Ang dumating lang po ay mga kinatawan ng gobyerno, na social media, at ng mga lehitimong media. Yung talagang lehitimong vlogger, ilan lang yung dumating. Pero yung identify ng mga vloggers tulad nung Mark Lopez, kung bumanat yun, akala mo kung sino. So cause order na. Pag hindi nyo nipaliwanag, aarestuhin kayo. Yan po yung proseso. Lahat, ang motion ni Congressman Paduano ay so cause order. Ang lahat ng pinagpapaliwanag, ang lahat ng hindi dumating sa unang araw ng public hearing ng Committee on Tribe Committee, Committee on Public Order, Committee on Public Information Technology under Fernandez, Aquino at Pimentel. Ayan po ang nangyayari ngayon. So, maging warning ito, maging babala ito. Sabi ni Congressman Barbers na sponsor ng resolution, kaya nag-iimbestiga in aid of legislation, walang pagkitil sa malayang pamahayag. Freedom of expression. Ang sabi niya, hindi yan kinikitil. At ako naman, personal kong pananaw, hindi absolute ang freedom of expression. Lahat ng bagay may limitasyon. Lahat ng bagay may hangganan. Pag sumobra ka sa limitasyon, meron ka ng accountability. At yan ang dahilan. Sa ngayon, may tuturing ko na itong mga hindi umatin sa hearing, natakot. Nagtapang-tapangan. Pero nung sabi nga ni Congressman Pimentel, ni Congressman Abante, ang tatapang nyo pagka kayo ay nagbablog. Bakit hindi nyo humarap kayo dito sa komite at dito kayo magtapang-tapangan? Ayan na, magkakasubukan na. So, in other words, natakot ang mga vloggers anti-Marcos, pro-Duterte. Yan ang malinaw. Kasi yung identify ng mga vloggers na gumagawa ng mga fake news, ang tingin ng mga congressman, yan ang bumabatikos na ang pagdududa, baka nga, pogo and drug lord vloggers. Ibig sabihin, pinipinance. Ibig sabihin, baka bayad ng mga sindikatong iniimbestigahan ng Quadcom. Ngayon, ibang komite nag-iimbestiga. So, ayan po ang nangyayari. Kung hindi kayo makapagpapaliwanag, hindi na ho invitation ng pangalawa. Show cause order na. Pinagpapaliwanag kayo. Pag hindi nyo na ipaliwanag at tinuluyan ninyong i-ignore, ibaliwala ang committee hearing, warrant of arrest, ipapakulong na kayo. Yan ang inabot nyo. O, nasa na? Ang tapang nyo. Please like and share ang video ito. Yo, what's up mga tropa pips? So, ayun po, nangyari na nga ang TRICOM
hearing patungkol po dito sa mga fake news peddler at patungkol po dito sa mga vlogger na di umano ay binabayaran ng mga sindikato para po sirain ang ating Pangulong Bongbong Marcos. At meron din daw po mga nagbabayad dito para daw po ikiling ang mga tao sa mga tsekwa. So, hindi po sila umattend. Wala pong umattend. Hindi po umattend itong mga vlogger na matatapang sa SOCMED. Pero kapag po nasa dito na po sa ating kongreso, mga takot na takot po at mga duwag na duwag po. Ito palang mga taong ito ay masasabi natin na matapang lang ang bunganga kapag nasa kanilang mga YouTube channel or Facebook page. Pero pag po usaping legal na at kukumprontahin na sila patungkol sa kanilang mga inilalabas na mga malisyoso. Yun ang word, malisyoso. Kasi po kung ang mga po natin, ang mga kongresista po at mga politiko, pwede naman po talagang batikusin. Pero kung sila po ay babatikusin ng may halong malisyosong issue o malisyosong bagay, yan po ay below the belt na, hindi na po yan kumbaga pwede. Kaya po itong mga taong ito, alam nila sa sarili nila na malisyoso ang kanilang mga binablog laban sa mga taga-Quadcom, laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Example na lang dyan, yung tinatawag na pulburon video at itong sinasabi ni Jonathan Kumag Morales na meron pong noon ay report na kung saan ay ang ating Pangulong Bongbong Marcos daw ay na-issue na gumagamit kasama pa si Maricel Soriano, di ba, ng pulburon. Wala namang napatunayan. Kaya nga po ito po ay alam nilang lahat, malisyoso silang magbalita at meron po talagang malis na inilalagay sa bawat issue para po makakuha sila ng mga followers na maniniwala sa kanila. Sa madaling salita, ginagawa nilang tanga ang mga DDFs. Bakit? Ang mga DDFs po gullible po sa mga fake news. Kapag po may naglabas ng fake news isang vlogger ng mga DDFs, pinapaniwalaan po kagad yan ng mga DDFs. Katulad na lang po niya ng hindi mamatay-matay na issue na tinatawag nilang bangag ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Lagi nilang binabanggit yan, lagi nilang sinasabi yan. Diba? Pero hanggang ngayon, wala naman silang mapatunayan at ang gusto pa nitong mga DDFs na ito ay si PBBM ang maglabas ng ebidensya laban sa kanyang sarili. Saan ka nakakita nung ikaw ang pinagbintangan tapos ikaw ang paglalabasin ng ebidensya. Tapos kapag naman ikaw ay sumunod sa kagustuhan nila kahit na hindi nga po pwede at sinabi ni Harry Roque na ang ating Pangulo at kahit sinong Pangulo ay halal ng bayan. Pero hindi mo ito pwedeng utusan. Malinaw yan. Sinabi ni Harry Roque yan noong time na pinipilit ni Senator Trillanes itong si Digong na magpa-drug test. Ngayon, itong si Harry Roque at itong si Vic Rodriguez, ang gusto ay ipa-drug test, hair follicle drug test ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? So, dito, maliwanag na maliwanag, tama ang sinasabi ng ating napanood na video, si Sir Mike Abe, tama ang kanyang opinion. Diba? Mga natakot tong mga taong to, naduwag. Biruin nyo, hindi sila pumunta ng TRICOM at ang pinuntahan po ay ang Korte Suprema. Hindi na po natin hindi na po tayo magtataka o hindi na natin ikakagulat kung bakit po pumupunta sila palagi doon po sa Korte Suprema. Kasi nga po, karamihan po parang 12 o 13 na hukom ng Korte Suprema ay mga
appointee ni Digong. Karamihan po dyan, appointee na ni Digong. 13 or 12 sa mga maestrado dyan. Kaya po talagang sila po ay malakas ang kanilang kalooban. Malakas ang kanilang pananampalataya sa pagpunta sa Supreme Court. Kaya nga 'di ba pati itong si Ungab at si Vic Rodriguez na hindi naman wala namang nilalabag na batas ang BICAM report, sinasabi nilang unconstitutional daw ito. Pumunta kagad silang Supreme Court. So lahat 'yan pupunta ng Supreme Court kasi nga po alam nila na malakas si Digong sa Supreme Court. Baka nga naman makalusot. Baka nga naman tumanaw ng loob ang mga taga Supreme Court dito kay Digong. So, pero ako naniniwala ako Supreme Court, hindi naman siguro yan magiging bias at hindi naman siguro yan na kumbaga kahit na mga appointee ni Digong yan, hindi naman siguro sila ganyan na kahit na mali. Diba? At ang mga vlogger na ito, yung mga fake news peddler, ay kakampihan pa nila. Ngayon po, ito nga sa vlog na ito ni Sir Mike Abe, alam niyo po, nakita niyo si Mark Gamboa, pinatawag, pumunta doon. Si Malutikya, pinatawag, pumunta doon. Si Enzo Recto, pinatawag, pumunta roon. Bakit sila pumunta? Kasi wala silang ginagawang masama. Malinis ang kanilang mga konsensya. Alam nila sa sarili nila na sila ay mga vlogger na hindi nagpe-fake news at wala silang inilalabas na fake news sa kanilang mga channel. Nakita nyo naman, si Enzo Recto. Kulang na lang talaga ay pilitin ni Marcoleta na ito ay maipakulong doon sa Kongreso, kaya lang hindi po parte ng kahit anong komite ng TRICOM etong si Marcoleta, kaya siya napahiya. Si Malutikya, siya ang isa sa mga katibayan na wala siyang kinakatakutan kasi ang kanya naman na mga pinagsasabi ay ayon lamang sa kanyang opinyon. Maaring minsan kumikiling siya sa ating Pangulong Bongbong Marcos at mas madalas ay binabanatan niya ang gobyerno, di ba? Pero kahit pa paano, hindi siya nagpe-fake news. Lalo naman itong si Mark Gamboa o Models of Manila. Eto, nakita ko na to, nakamit ko to ng personal at nakasama ko to sa pangangampanya kay Yorme Isko Moreno. Hindi rin po ito nagpe-fake news. Maaring nagsasalita po ito ng kumbaga bumabanat din minsan, baka merong mga tinitirang mga politiko, pero hindi siya nagpe-fake news at hindi niya pinagmumura ang kanyang mga tinatapik na politiko. Doon lang siya sa facts, doon lang siya sa issue, di ba? So, yun lang naman ang pinakabuod nun di ba? Katulad na rin na sinabi ni Sir Mike Abe, yun lang ang pinakabuod nun. Naduwag. Etong mga vlogger na ito, may nag-post pa nga dyan, yung Mark Lopez ba? Sabi niya, masaya daw yun kasi makakamit niya na ng personal o makakaharap niya si Dan Fernandez at si Ace Barbers. Tapos yung pala, bahagang buntot, hindi pupunta. Sasama doon sa Korte Suprema at magtatago sila sa kanilang tinatawag na freedom of speech na alam naman nating lahat na may hangganan at meron itong limitasyon. So abangan natin ang update dito sa mga duwag na vloggers na ito na tapang-tapangan at mukhang nagtatago sa pundya ng mga kanilang mga amo. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo kahit nasa mang panig kayo ng mundo, huwag po kayo maniniwala sa fake news. Momo chup chup, love you, God bless us all Pilipinas. God first, salamat po.